Welcome to Movie Round. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Pagkatapos ng isang air crash, naipit sa isang maliit na disyerto na pulo sa gitna ng karagatan ang magkasintahan, at sa lalong madaling panahon ay natutunan nila ang nakakagulat na katotohanan tungkol dito. Ang magkasintahang sina Sarah at Jackson na nagmamahalan ay nakaupo sa isang bar na magkasama nanonood ng mga video. Sila ay unang nagkita sa tropikal na pulo ng Mauritius at nakaligtaan ang isang taong puno ng pakikipagsapalaran. Ngayong gabi, ito ang huling gabi nila magkasama. Sa umaga, lilipad ang babae patungong London upang simulan ang kanyang bagong trabaho. Alok niya kay Jackson na sumama rito, ngunit nagpasya itong manatili sa pulo kung saan siya lubos na masaya. Sumunod ang isang awkward na katahimikan at inalok ni Jackson kay Sarah ng isa pang bote ng beer. Nang sandaling lumayo ito, nagpasya si Sarah na tumakas dahil ayaw niya ng mga paalam. Bumalik si Jackson, nalilito, sinusubukang hanapin ang kanyang minamahal. Isang taon ang lumipas, muli silang pinagtipon ng tadhana sa Mauritius kung saan idaraos ang kasal ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Malayo sa trabaho, muling naramdaman ni Sarah ang kalayaan. Dumating siya sa bahay ng dating kakilala, si Solomon, sa ngalan ng nobya. Ngunit sa unang tingin wala yatang tao sa loob. Pinagtalo ni Sarah ang fence, at bigla siyang inatake ng galit na aso. Muling umakyat sa fence sa takot ang dalaga. Ngunit sa kapalaran niya, lumabas ang may-ari ng bahay. Pinagluluad ng kanyang mga katulong ng mga kahon ng lambanog ang pickup truck ng babae para sa darating na selebrasyon. Mamaya, nakipagkita si Sarah kay Pascal at sa iba pang mga lumang kaibigan, at nagdiwang sila tulad noong isang taon na ang nakalilipas. Nagpasya ang mga matatalik na magkaibigan na uminom sa bar na pag-aari ni Pascal. Sinabi ng nobya na ang selebrasyon ay idaos sa kalapit na pulo ng Rodriguez, kung saan naka-schedule ang isang ferry sa umaga. Ikinumpisal ni Sarah na namiss niya ang Mauritius, at ang mga alaala dito ay palaging nagpapangiti sa kanya. Tinanong siya ni Pascal kung gusto ba niyang manatili dito ngayon, dahil ang kanyang posisyon ay nagpapahintulot sa kanya na magtrabaho ng malayuan. Sinabi ng dalaga na kailangan siya sa London, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Lumapit sa pier ang isang bangka, kung saan lumabas si Jackson, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ni Pascal na nagbukas siya ng kanyang sariling diving school sa pulo, at may nobya na siya. Nahiya si Sarah nang malaman na kakailanganin niyang harapin ang kanyang dating kasintahan, bago ang kasal, dahil lilitaw ito sa beach party na nakatakda sa gabi. Sa party, hindi maalis ng dalaga ang kanyang mga mata kay Jackson. Sa wakas, pagkatapos magpakatatag, nagpasya siyang lapitan siya una, na nagpagalit sa bagong nobya nito. Sinubukan ni Sarah na magsimula ng isang kaibigan-usapan sa kanyang ex, ngunit nakuha lamang ang mga hindi interesadong sagot. Nagpasya siyang umalis sa party, ngunit hindi sumuko ang dalaga, at inalok na isabay siya pauwi. Sa paglalakad, nakumbinsi ni Sarah si Jackson, at sabay silang uminom sa bahay nito. Hayagan siyang nanligaw ng babae sa lalaki, at mapang-akit na isinuot ang kanyang life jacket. Bilang biro, inilagay ito ni Jackson sa ibabaw niya, kaya't nagkatabi sila ng husto, at muling nag-alab ang damdamin sa pagitan nila. Umaasa si Sarah ng isang halik, ngunit nagawang labanan ni Jackson ang tukso. Sinserong sinabi niya na ayaw niyang muling traidurin siya nito. Pagkatapos nito, nagsimula silang magtalo, na inalala ang lahat ng pagkakamali at sama ng loob sa isa't isa. Sa mainit na pagtatalo, higit silang lumapit at nagsalo sa isang matinding halik. Sa umaga, matapos ang isang magulong gabi, muling nagpasyang tumakas si Sarah nang hindi nagpaalam. Galit na tumawag si Pascal at sinabihan siyang nakaligtaan niya ang tanging ferry na dadalhin siya sa venue ng kasal. Nang makita ang kanyang desperadong sitwasyon, dumating si Sarah sa bahay ng kanyang matandang kaibigan na si Freddie. Sasamahan siya nito sa selebrasyon sa kanyang maliit na eroplano, at pumayag na isama ang dalaga. Labis na nagulat si Sarah nang malaman na sumang-ayon din si Jackson na lumipad kasama ni Freddie patungong kasal. Pagkatapos kumuha ng isang kahon ng lambanog, sumakay ang tatlo sa eroplano. Nahihiyang sinubukan ni Sarah kausapin si Jackson, ngunit matapos ang mga pangyayari kaninang umaga, pinili niyang hindi pansinin siya. Habang lumilipad, inanyayahan ni Freddie si Sarah na umupo bilang kopilot habang natutulog si Jackson. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga relasyon, at nakwento ng lalaki ang tungkol sa kanyang asawa na kamakailan lamang pumanaw matapos ang isang malubhang sakit. Sinabi niya sa dalaga na hindi palaging madali ang pag-ibig, na nagpapahiwatig sa kanya at kay Jackson. Dati ay tinuruan siya ni Freddie kung paano magpiloto, kaya pinayuhan niya itong kunin ang manibela. Binigyan niya ito ng paalala sa mga pangunahing alituntunin sa kaligtasan. Pagkatapos makatanggap ng kanyang huling mga tagubilin, pinatay ni Sarah ang autopilot at naghanda na kontrolin ang eroplano. Gumising si Jackson, napansin na may hindi maayos na nakasigurong gas cylinder,
na gumulong sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla namang ubo ng ubo si Freddy, nahihirapang huminga. Sinubukan ni Jackson na i-secure ang cylinder sa lugar nang bigla niyang narinig na desperadong sumisigaw si Sarah na nagkakaroon ng atak sa puso ang matandang lalaki. Hindi tumulong ang mga gamot at sa susunod na segundo ay unang bumagsak ang ulo ng punong piloto sa manibela na nagpadala sa eroplano sa malayang pagbagsak. Bumagsak muli ang cylinder na gumawa ng crack sa salamin ng eroplano. Barely na nakarating si Jackson kay Freddy at hinila siya palayo sa manibela. Sa huling sandali, bago bumagsak sa dagat, nagawang ituwid ni Sarah ang eroplano at makakuha ng altitude. Itinabi ni Jackson ang katawan ni Freddy at sinubukang gawin ang CPR. Ngunit nawala ang mahalagang oras sa pagligtas at luhaan siyang tinakpan ng kanyang jacket ang walang hiningang katawan nito. Matapos umupo sa pwesto ng punong piloto, lumabas na sira ang GPS ng eroplano at walang signal ang mga cellphone ng magkasintahan, kaya hindi na alam kung nasaan sila. Sinubukan ni Jackson, kasama si Sarah, na makipag-ugnayan sa labas sa pamamagitan ng radyo. Walang tumugon, na higit pang nagdulot ng panik sa magkasintahan. Ang kanilang tanging pag-asa ay ang autopilot na dapat silang dalhin sa pulo ng Rodriguez. Gayunpaman, agad na naging malinaw na ang sira na cylinder ay nakadamage sa mahahalagang instrumento sa sistema ng kontrol. Kabilang ang autopilot, pinahirapan ang sitwasyon ng katotohanan na natitira na lamang ang kalahati ng tangke ng gasolina. Si Sarah, na naturuan ng ilang pangunahing kaalaman sa pagpapalipad ni Freddy, ay dapat makapagdalang ligtas ang eroplano. Pagkatapos i-calculate ang humigit kumulang na ruta gamit ang compass, tinur niya ng 180 degrees ang eroplano. Nagulat ang magkasintahan sa pagkakakita sa isang bagyo na papalapit sa kanila. Nagsimulang gumalaw ng malakas ang eroplano, ngunit tiwala si Jackson na aabot sila sa ulap ng bagyo sa tamang oras. Sa wakas ay nakipag-ugnayan sila kay Samuel, ang local na air traffic controller. Nagulat pabalik ang magkasintahan at humingi ng tulong. Sinabi ng air traffic controller na kailangan nilang kaagad baguhin ang direksyon o mauubos ang lahat ng gasolina para sa biyahe. Upang makarating sa lupa sa pinakamadaling paraan, kailangan nilang lumipad pakanluran, diretso sa bagyo. Hindi masaya si Jackson sa prospect na ito at tinanong kung maaari nilang ilapag ang eroplano sa tubig. Habang lumalapit ang bagyo, naputol ang komunikasyon. Walang pagpipilian ang magkasintahan, kundi lumipad sa puso ng bagyo. Kidlat ang kumikislap at madilim na ulap ang pumalibot sa kanila. Sinabihan ni Jackson si Sarah na lumipat sa pangunahing upuan ng piloto para malinaw niyang makita ang mga instrumento. Mahirap na gawain ang sa dalaga. Sa kabila ng masamang panahon, dapat niyang siguraduhin na manatiling nasa same altitude ang eroplano. Malakas na nanginginig ang eroplano sa mga kidlat at lumilikha ng gulo ang mga instrumento. Takot na baka bumagsak sila, nagpasya si Sarah na kumuha ng altitude upang lumipad sa ibabaw ng bagyo. Sa kaguluhan, sinubukan ni Jackson na pigilan ang dalaga sa baliw na ideya, ngunit hindi siya pinakinggan nito. Sa wakas, nakita nila ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng ulap ng bagyo, nagagalak sa malinaw na langit. Ngunit madali ring nagwakas ang euphoria. Gaya ng babala ni Freddy, nagkaroon sila ng altitude sickness. Habang walang malay ang dalaga, mabilis na lumilipad pababa ang eroplano. Nagawang mapabalik ni Jackson ang kanyang ulirat, ngunit hindi mapigilan ni Sarah ang pagbagsak. Sa isang katakatakang pagbabaliktad ng tadhana, nakaligtas sila at na-level ang lumilipad na makina. Gayunpaman, sa pagbagsak, nasira ang kanilang kompas na permanenteng nagpaligaw sa kanila. Naalala ni Jackson kung paano gumawa ng kompas gamit ang mga na-improvise na paraan. Kinuha niya ang isang magnetized na karayom at pinalutang ito sa isang likido na may alkohol. Sa paraang ito nila na pinpoint ang kanilang lokasyon at muling tumuloy ng pakanluran si Sarah. Sa wakas, nagawa ng magkasintahan na makalabas sa bagyo. Ngunit napakarami na ng gasolina ang nagastos nila. Napansin ni Sarah na halos ubos na ang isa sa mga tangke at nagpa siyang lumipat sa isa pang buong tangke. Gayunpaman, mabilis na bumaba ang antas ng gasolina at hindi bumalik kahit sa tagal ng panahon. Iminungkahi ni Jackson na maaaring nasira ang tangke ng gasolina sa bagyo na sanhi nitong mabigo. Sa kanyang matinding pagnanais na hanapin at ayusin ang sanhi ng pagkabigo, nagpasya siyang umakyat. Habang ginagawa niya ito, sinusubukan ni Sarah na mapigilan siya. Ngunit napagtanto niya na kung walang gasolina, wala silang pag-asa na mabuhay. Ikinandado ni Jackson ang kanyang sarili gamit ang isang lubid at hiningi sa dalaga na magpabagal. Maingat siyang pumitas palabas ng eroplano at, matapos ang ilang mga hindi matagumpay na pagtatangka, umabot sa engine compartment. Doon niya natuklasan ang butas at tinakpan ito ng tape. Ngunit sa susunod na sandali, aksidenteng nadulas siya at nahulog na nagdulot ng pinsala sa kanyang braso. Nakahawak si Jackson sa baranda gamit ang kanyang malusog na braso, at si Sarah,
na nakasikirado ang manibela sa isang posisyon, ay nagmadaling tumulong sa lalaki. Nakasabit ang kanyang safety rope sa gulong ng eroplano. Pinutol ni Sarah ang lubid at tumulong na makapasok sa cockpit si Jackson. Sa pamamagitan ng isang titanikong pagsisikap, nagawa ng dalaga na makapasok si Jackson sa loob. Siniyasat niya ang braso nito at nabahala ng matuklasan na may seryosong fracture ito. Pagkatapos gamutin ang bukas na sugat gamit ang alcohol, inilayo niya ang atensyon ng lalaki at iniayos ang kanyang braso. Pagkatapos, sa tulong ng first aid kit, nilagyan niya ito ng tourniquet. Matapos makabawi sa stress, bumalik ang magkasintahan sa dashboard at napagtanto na 5% na lang ng gasolina ang natitira sa tank. Iminungkahi ni Sarah na magbawas ng timbang upang makabili ng oras at makatipid sa gasolina. Una, inihagis ni Sarah ang lahat ng upuan at mga bagahe na humakot ng atensyon ng isang barkong dumadaan sa ibaba. Madaling napagtanto ng magkasintahan na hindi sapat ito, at sabay nilang tiningnan ang walang buhay na katawan ni Freddy. Nagpa siya ang dalaga na gumawa ng desperadong hakbang. Pinunit niya ang pamilya retrato ng masayang si Freddy mula sa dashboard at ipinot sa bulsa ng lalaki. Inilapit ang katawan ng matanda sa exit, at umiiyak na itinulak pababa ni Sarah ito. Susunod, nagplano ang dalaga na itapon ang mga kahon ng alak, ngunit biglang naisipan ni Jackson na gamitin ang lambanog bilang panggatong. Dahil sa seryosong pinsala nito, hindi magawa ni Jackson na mag-refuel ng mga tangke. Kaya nagpasya si Sarah na gawin ang misyon. Nagtipon siya ng lakas ng loob, lumabas at umakyat sa bubong ng eroplano. Nang makarating siya sa pakpak, binuksan niya ang fuel tank, at nagsimulang magbuhos ng alkohol na ibinibigay sa kanya ni Jackson. Matapos ubusin ang lahat ng bote ng lambanog, sinubukan ni Sarah na bumalik pataas at kamakailan lamang na naiwasang mahulog. Napatunayan na nagkakahalaga ang risk at bahagyang tumaas ang antas ng gasolina. Sinabihan siya ni Jackson na nakakita siya ng isang maliit na isla sa daan kung saan maaari silang mag-attempt na magland. Sinabi niya kay Sarah na kailangan nilang bumalik agad dahil maaaring wala ng ibang pagkakataon para maligtas. Nagpasya ang dalaga na pakinggan ang lalaki at umupo sa pangunahing pilot seat. Ipinagbigay alam ng magkasintahan sa dispatcher ang kanilang balak, umaasang maririnig sila nito. Ibinaligtad muli ni Sarah ang eroplano, ngunit matapos ang ilang minuto ng paglipad, hindi pa rin mahanap ang isla. Pagkatapos, nangyari ang pinakamatakot na bagay. Ubos na ang supply ng gasolina at tumigil ang makina ng eroplano. Nagsimula itong mag-glide sa hangin at lumipad ng ganoon ng ilang oras. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, nagpasya si Sarah na humingi ng paumanhin sa dating partner para sa lahat ng sakit na dulot ng kanyang mga pagkilos. Nagsorry din si Jackson sa pagiging makasarili at sa hindi pagpapahalaga sa mga desisyon ng kanyang nobya. Biglang napansin ni Jackson sa bintana ang napakaliit na isla. Ibinaliktad ng masayang dalaga ang eroplano at nagsimulang mag-glide patungo sa lupa. Sinubukan niyang mag-land, ngunit sa mababang altitude tuluyan siyang nawalan ng kontrol sa eroplano. Desperado si Jackson sa pagsisigaw sa dispatcher upang iulat ang emergency landing. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsusumikap ni Sarah, bumagsak sa tubig ang eroplano at tumaob. Kaagad na napuno ng tubig ang fuselage, habang nakakulong pa rin ang magkasintahan. Nagawa ni Sarah na buksan ang pinto at lumangoy papunta sa ibabaw, ngunit napagtanto niyang wala sa paligid si Jackson. Muling lumubog siya para sa lalaki, at natuklasan na walang malay ito, at nakabitin sa pakpak ng lumubog na eroplano. Kinuha ng dalaga ang life jacket mula sa cockpit, at ipinut ito sa lig ng lalaki, bago lumubog ang eroplano sa ilalim ng karagatan. Pareho silang umangat sa ibabaw at hinila ni Sarah ang katawan ng lalaki, patungo sa tuyong lupa. Binigyan niya ito ng CPR at nakabawi si Jackson, na lumulunok ng tubig dagat. Napahiga ang pagod na magkasintahan sa buhangin, nagagalak na maligtas. Natulog sila sandali, at nang magising, natuklasan nilang halos lubusan ng nalubog ang paligid na lupa. Hysterical si Sarah, napagtanto na nabawasan sa zero ang kanilang tsansa ng survival. Desperado siyang tumingin sa paligid, sinusubukang humanap ng sagip, ngunit ang malawak na karagatan lamang ang pumapalibot sa kanila. Unti-unting nagsisimulang mawala sa ilalim ng paa ng magkasintahan ang lupa. Tumatangis si Sarah, napagtanto na dito matatapos ang kanyang buhay. Pagod at drained na, napagtanto ni Jackson na tiyak na wala siyang tsansa ng survival. Kaya inalok niya ang kanyang minamahal na magsuot ng kanyang life jacket. Ngunit tumanggi si Sarah at sinabing magkasama sila at mananatili siya kasama niya hanggang sa huli. Nabuksan ang sugat ni Jackson na humakot ng atensyon ng ilang mga pating. Nag-confess ng pag-ibig ang magkasintahan sa isa't isa, umaasam na malapit na ang kanilang katapusan. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang maliit na pangisdaang bangka. Nakarinig ng kanilang mga senyales ng saklolo. Hinila ni Sarah si Jackson papunta sa bangka gamit ang kanyang natitirang lakas. Matagumpay silang umakyat bago sila maabutan ng mga pating. Nangako ang nakaligtas na magkasintahan na hindi na muli magpaalam at hinalikan ang isa't isa. Sa palagay mo ba ay nakaligtas sana ang mga pangunahing tauhan ng walang
walang tulong sa isa't isa. Ibahagi ang iyong opinyon sa komento, at huwag kalimutang isubscribe ang aming channel. Thank you for watching Movie Route, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.